control. Yung cruise control po, ginagamit lang po minsan yan sa mga sports car before. Ngayon po, in-integrate na po ng Mitsubishi kahit MPV. Ngayon, ano po yung purpose ng cruise control? Halimbawa po, long drive po kayo, 8 to 9 hours ang biyahe nyo. Diba sir, nangangalay po yung paa ng isang driver pagka straight kayong ano, diba? Ang tendency po niyan, pagka may foot fatigue tayong tinatawag, yung RPM natin, minsan aakyat, minsan bababa, aakyat, kasi hindi na pantay yung apak mo. Kasi pagod na nga yung paa mo. Ngalay na. Ngayon, kung straight naman yung daan or nasa expressway po kayo, may kakayahan po yung unit natin na iset yung speed ng sasakyan kahit hindi ka na nakaapak sa accelerator. Yun yung sinusunod ng cruise control. Ibig sabihin, pag hindi ka na nakaapak sir sa accelerator, nakakapagpahinga ka. Tapos at the same time, nagiging stable yung RPM. In effect, nagiging mas matipid yung sasakyan. Kasi steady yung ano niya, hindi nagbabago eh. Ang tanong, paano siya ina-activate? Paano siya ginagamit? Halimbawa, gagamitin mo na nasa express ka. Kailangan mo lang munang pindutin to, itong button na to. Pag pinindot mo to, ilalabas mo dito sa cluster mo na cruise. Ibig sabihin po niya, naka-standby mode yung cruise control. Tapos, ang minimum speed lang na requirement niya ay 40 kph. 40 kph above. Hindi siya gagana sir pagka below. So 40 above. Halimbawa, nasa express ka sir, gusto mong iset yung speed mo ng 80. So syempre, papatakin mo muna ng 80. Di ba sir, naka-standby mode na siya. Papatakin mo ng 80, tatakbo ka ng 80, tapos iset mo. Paano? Pag pumatak na ng 80, ang set dito sir nasa baba, itatagil down mo siya pababa. Okay. Gaganon mo siya sir. Pindot lang. So pag gaganon na, okay na yun. Set na yun. Pwede mo nang tanggalin yung paa mo. Uunat ka na ngayon. Papahinga ka as driver. Okay? So ganun sir. Hindi ka na nakaapak sa accelerator. Siyempre, for your safety, hawakan mo yung monobela. Pahinga mo lang yung paa mo. Ayos pala. So naka-cruise yan sir. Kumbaga 80 yan, steady. Tapos minsan po gusto mong mag-up speed from 80 going to 100 for example. So the easiest po na gagawin natin is dito. Yung plus kasi nasa taas, igaganon mo lang, tutulak mo lang pataas, toggle up. Kada ganyan nyo po, 1.5 km ang dagdag. Ngayon from 80 to 100, makailang ganon ka bago mo siya ma-reach. Pag na-reach mo na yung 100, syempre titigilan mo na yung pagtatoggle up. Ganon din po sa down speeding. Halimbawa 100 going down to 80. Yung minuser nasa baba, toggle down ka naman. Makailang ganon ka pababa bago ka ma-reach yung 80. Okay? So ganon lang po kasimple po paano gamitin to. Ngayon kung ika-cancel mo ang cruise control, ayan, may button siya, cancel. Click cancel. Or bawa sir, naka-cruise ka 80 tapos may sasakyan sa harapan, mas mabagal siya kumpara sa'yo. Diba sir, baka tamaan mo siya. Anong gagawin mo sir? Para hindi mo siya tamaan, preno ka sir, diba? Normal yun. Pag inapakan mo yung preno tapos naka-cruise control ka, automatic na naka-cancel ang sinet mong cruise control pag umapa ka sa brake. Tapos mawawala yung sinet mo. Wala na, matik pala. Okay? Ngayon, paano mo naman siya i-resume? Kasi umapa ka nga sa brake eh. Tapos sinet mo yung dati 80. Gusto mong ibalik sa 80. Takbo ka muna ng above 40. Tapos kasi sir may nakalagay dito rest. Ibig sabihin yan resume. Toggle up mo siya isang beses. Ibabalik niya yung dati mong sinet. Okay, pa-up naman siya. Resume. Kung ano yung sinet mo before mo na-cancel, yun yung ibabalik niya. Resume ang tawag. Okay? Ngayon, kung hindi mo gagamitin ng cruise control po, halimbawa ayaw mo na siyang gamitin, kinancel mo na siya, pwede naman na nakaganyan lang yan, naka-standby lang siya parate. Or kung ayaw mo may nakailaw dyan, pipindutin mo ulit to, button na to. So itong green na yan, pag pinindot ko to, mawawala na siya. So ganun po ang paggamit sa cruise control. Okay? Tapos dito naman po sa lighting switch natin dito sa kaliwa. Alam ko na yan, signal.